Nahuli kamang dalawang lalaking umano'y magkasabwat sa pagnanakaw ng cellphone ng isang babae sa Pasay City. Pero isa lang sa kanilang naaresto at ngayon patuloy na tinutugis ang kanyang kasama. Balitang hatid ni Von Aquino. Sa tulong ng CCTV ng Barangay 156, Pasay City, natukoy ang pagkakakilanlan ng dalawang suspect sa pang-hold up sa isang babae habang sakay ng isang jeep bago mag-alas 6 ng hapon kahapon. Base sa salaysay ng biktima sa mga tanod at mga pulis, traffic sa kabaan ng Aurora Boulevard sa Pasay nang may sumakay sa jeep na isang lalaki. Maya-maya pa, tinutukan na raw ang biktima ng patalim at kinuha ang kanyang cellphone. Pero ilang minuto bago ang pang-hold up, makikita sa CCTV footage na ito ng Barangay 156 na 5:45 ng hapon nakikipag-usap ang lalaking nakaitim na sando sa isang nakadilaw na pedicab driver. Kinilala ng mga taga-barangay ang mga nasa video na sina Benji Tenco at ang pedicab driver na si Leonardo Niebres. Maya-maya pa iniwan na ni Tenco si Niebres pero makaraan ng 12 minuto, bumalik ito at may ipinakitang cellphone kay Niebres. Habang nag-uusap, dali-daling umalis si Tenco nang makitang may paparating na babae. Nangyari na pala ang pang-hold up at si Tenco ang itinuro ng biktima na siyang nang-hold up sa kanya. Kinausap ni Niebres ang biktima pero hinala nito, magkasabwat ang dalawa kaya dinampot siya ng barangay. Nakita ng complainant sa CCTV, makita siya. Kilala na namin kaya pati yung bahay alam namin kaya kinuha namin. Pero bigo silang mahuli si Tenco. Depensa ni Niebres, hindi siya kasabwat sa nangyaring pang-hold up. May pagdating kami doon, parada, yung barya. Hindi ko wala akong pera eh. So ngayon, sige na, dala mo na. Hindi wala nga eh. Tapos dumami, tumawid siya. Pagtawid niya ito, cellphone, bayaran mo 5 doon. Wala nga akong pera. Titignan ko, wala akong pera. Patuloy ang pagtugis kay Tenco pero may panawagan sa kanya si Niebres. Kung bibigyan ako pagkakataon ako hanap, ay di na ako matulog. Yung sana, Benji, sana solyo mo na lang yun. Sa bahay, pinakakain kita. Von Aquino, GMA News.